Well, that's a good question, ha? At least, curious kayo, gusto nyong malaman kung ano talaga yung mga eating lifestyle ko dati, kung bakit ako nagka-kidney failure. So, I think you deserve also to know, kasi nga, followers nyo ko. And I don't want to be in my position, kasi nga, napakahirap talaga pag dialysis patient ka, pag CKD warriors, di ba? Oo. Kaya eto, sasabihin ko talaga, yung lifestyle ko dati, ano din talaga, like, mahilig ako sa mga salty food, tsaka, hindi ako talaga masyadong umiinom ng water. Like, every morning, naka-soft drinks na ako, like Mountain Dew. Basta any kinds of soft drinks, like Coca-Cola, Mountain Dew, yun talaga. Tapos, hindi ako mahilig mag-inom ng tubig. And yung kidney kasi natin, parang medyo nahihirapan siya pag hindi ka umiinom talaga masyado ng tubig. That's why, yung advisable sa atin pag hindi tayo CKD, wala tayong kidney disease, yung normal pa, yung mga organs natin, advisable is 2 to 3 liters ata a day per person, parang ganon, no? Yung advisable na iinumin natin. Pero ngayon, CKD na kami, bawal na talaga kami sa maraming tubig, no? Ngayon, gustong-gusto namin uminom ng tubig, pero hindi na rin pwede talaga ng marami. Like, minimal amount of water to consume para din, hindi din ma-stress lalo yung kidneys. Kasi hindi naman nag-function yung kidney. Parang hindi na lumalabas yung namin. Kasi hindi na kami umihihi talaga, di ba? So, that's my lifestyle. Like, siguro yung college din ako, independent na din. Ako lang mag-isa, nagbo-board na. So, parang yung pagkain ko parati is noodles. So, medyo hindi din yun okay sa kidney. Yung mga noodles, tapos pag mag-aaral ako, may talaga, hindi ako kumakain ng kanin, like peanuts and soft drinks lang talaga ako. Grabe ako sa soft drinks dati. Tapos grabe din ako uminom ng liquors. Oo, yung umiinom talaga. Smoking lang talaga ang hindi ko ginagawa. Wala talaga. Kahit yung normal pa yung life ko, hindi ako nag-smoke. Yung liquor lang talaga. Like, umiinom ako, minsan umaabot hanggang umaga. Uy, ganun yung lifestyle ko, guys. Kaya, I believe na if may pagkakataon pa kayo, like you are intact now, normal pa yung huwag nyo abusuhin yung health nyo para hindi kayo mahihirapan sa bandang huli. Hindi naman ako nagsisisi. Like, okay naman, hindi ako nagsisisi kasi gawa ko man talaga din yan eh. Kasalanan ko rin. Kaya, go na lang. Habang nandito ako, I will just make sure that my life is enjoy and happy and contented. Hanggang saan ako idadala ng pag-asa ko. Go ako doon. Correct? Kaya medyo, kahit sasabihin naman nila na konti na lang yung panahon ko dito, at least I will make sure na yung konting panahon na yan, may kabuluhan din na magaganap o mangyayari. Diba? Hindi lang po ang pagiging dialysis kung gusto mo maging isang mabuting tao. Correct? Kaya kayo enjoy your life and at the same time, save your health. Health is wealth. Oo, grabe talaga. Ako, ang dami kong na-sacrifice because of the health. Hindi na ako nagtuturo because of my health, diba? Tapos, ngayon, medyo hindi na ako nagpe-perform sa stage kasi nga, because of my health. Parang gano'n, no? Kaya, kayo ingatan nyo talaga. Drink more water para hindi masacrifice yung kidney natin. At kung may nararamdaman kayo, you have to fully check up all your electrolytes, parang gano'n. Para at least malalaman natin kung saan mababa, saan mataas, kung anong kailangan gawin, parang gano'n. You have to check. Like, may yung general check-up, kahit once a year. Para malaman mo, kasi hindi ako talaga nag-check up. Tsaka walang symptoms ang kidney, mararamdaman mo na lang yung symptoms niya pag stage 5 na siya. Yung hindi mo na siya makikure. Kaya habang may pag-asa pa, go lang. Kung may nararamdaman kayo. Na ako din, symptomatic pa talaga ako. Hindi ko nararamdaman. Walang sakit-sakit sa akin. Bigla na lang talaga stage 5. Stage 5 kidney disease. Oh my God. Ganun talaga. So, yun, Kaya mga followers ko, keep on going, enjoy life to the fullest, and of course, take care of your health, Ako na ang nagsasabi sa inyo para hindi kayo mahihirapan. Bye-bye!